Most common names of fallen angels. Common names. Bigay ko lang po mabilisan lang para hindi nyo ipangalan sa anak nyo. Okay? Asmodeus is one. Tingnan nyo lang. Belial is another. Mammon. Baka tinapay iniisip nyo Beelzebul is another. Leviathan. Lucifer. And Satan. Ito po yung mga big time Yung iba maliliit lang yun. Yung pong unang 5, Belial, Beelzebul, Mammon, Leviathan, Asmodeus, mga pusher lang ho yan. Si Satan at Lucifer, yan yung drug lord. So yan po yung mga common names, pero marami pa pong pangalan Marami pa. Sa totoo lang, may mga encyclopedia po ng pangalan Okay? Naantok na kayo? Kalabitin nyo katabi nyo Sabihin nyo, "Uy, demonyo ka." Common names of faithful angels. Kanina, kalaban. Ngayon, kakampi. May mga alam kayong pangalan ng anghel? Kilala nyo to? Sabihin nyo. Sino dito ang Michael? Mikael. Michelle. Yan. Miguel. Yan. Diyan ho galing. Sino may ganitong pangalan? Gabriel. Bishop natin. Okay? Manjo, di kilala mo si Pope Michael, di ba? Alumnus ng Equation. And, kailan ang feast day nilang tatlo? Sa linggo. Kaya lang, dahil linggo, set aside po yung kanilang feast day. Okay? Mga kapatid, alam ko, meron pa kayong mga ibang alam na pangalan. Di ba? Ano pa alam nyo? Sigaw nyo! Sino nakakilala kay Jujel? Barakiel, Shalchel, Uriel. Okay. Kala nyo, very good kayo? Well, kalimutan nyo na yung 4 pa. Inuulit ko, kalimutan nyo na yung 4 pa. Sapagkat hindi ho pinapayagan ng simbahang katolika yung 4 pang pangalan na yon. Ito lamang po ang tinatanggap ng simbahang katolika. Bakit? Sapagkat sila'y makikita sa banal na kasulatan. Okay? So, iwasan si Uriel, Shalchel, ano pa ba? Barakiel, Jodiel, Nathaniel, bahala ka sa buhay mo. Ito lamang ang tinatanggap. Inuulit ko, ito lamang ang tinatanggap. Kaya kung may mga figurin ka ng mga iba pang pangalan, seriously, itapon mo na. Ngayon nyo lang narinig to, no? Itapon nyo na. Ito lang po ang tinatanggap. May dokumento pong simbahan tungkol dyan. Okay? So, no more other names. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Okay. Next. What are the enemy's attack strategies? Ito, maganda to. Okay? Sabi po sa first letter of Peter, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Naintindihan nyo? Kaya ho, pag may nagsasabi sa akin, Father, kahit kailan hindi ako sasama sa exorcism mo. Tatanungin ko, bakit? Kasi baka lumipat sa akin. Palagi ko, fear nyo rin yun, no? Kasi baka lumipat sa akin. Ang sinasabi ko naman, and take this as a consolation, hindi ho yan lilipat sa inyo. Kasi, meron ka na. Ayan, no? May umaaligid sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya, Sister Cecil, huwag ka maingit sa iba, meron ka rin. Ha? Manjo, lalo na sa ating dalawa, meron tayo, huwag ka mag-alala, mas marami sa'yo. Kung magbibilangan tayo, hindi natin alam. Pero lagi may nakaaligid lang. Okay? Ang mahalaga lang, huwag niyong papapasukin. Pero lagi may nag-aabang. Kaya huwag kang mag-inggit sa iba. Meron ka din. Okay?
O sabihin mo ngayon, "Hay, salamat, meron ako." Okay? So, ano yung attack strategy ng Diablo? First, the ordinary demonic activity. Ordinary. And I say it again, ordinary. Ito yung madalas na nangyayari. The bread and butter of the devil. Dito siya mas ginaganahan. Dito siya nagtatagumpay sa nag-iisang paraan na ito. At ano yon? Wala iba kundi temptation. Okay? Yun lang. Tukso. Kaya nga, di ba sabi, "Ay rami na winasak na tahanan." Ano kasunod? "Matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan." Tuloy nyo! Nox! Galing ah! Ang problema, hindi sinabi ni Eva yon. Yung otokso, layuan mo ako. Si Eva Eugenio ang nagsabi. No? Pero tindi ng tukso, no? Bakit kaya mas maraming nahuhulog dyan? Bakit kaya ito ang bread and butter ng Diablo? Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Sapagkat ang tukso ay laging papunta sa maganda, masarap, madali. Ulitin nyo nga. Maganda, masarap, madali. Pag di yan maganda, hindi yan masarap, hindi yan madali, hindi yan tukso. Gets nyo? Kaya sa totoo lang, hindi ho nakakatakot ang demonyo. Hindi. Ang tukso, hindi yan masaklap, hindi yan pangit, hindi yan mahirap. Ito'y laging patungo sa maganda, masarap, madali. Okay? Meron ba sa inyo nagsabi, "Alam mo, natutokso akong magsimba." Ano? Natutokso magsimba? Natutokso ako magbigay ng abuloy. Hindi tukso yun, mahirap yun eh. Natukso ka bang pumunta rito? Hindi ah. Kasi mahirap to. Sarap kayong humilata na lang. Friday evening, manood na lang ng Netflix o yung iba Viva Max. Di ba, Calvin? Asa na yun? Di ba? Umulan pa. Ba't ka pupunta rito? Mas masarap na nasa bahay. Gets mo? Maganda, masarap, madali. Natatandaan niyo yung 7 diablong binigay ko? Natatandaan niyo? Okay. Kaya ho sila 7 sapagkat responsable sila sa mga uri ng kasalanang nakamamatay. Tandaan niyo yan, ha? Deadly sins. Catechist, do you know the 7 deadly sins? The capital sins? Let's begin. Beelzebul is responsible to the sin of gluttony. Di ba magandang tukso yan? Katakawan sa pagkain. Yung tipong may kakain pa, magsusubi ka na. Mga Sharon kayo. Busog na, gusto pa rin. Kumukuha ng mga hindi nila mauubos na pagkain. Gluttony yan. Alam nyo ngayon, matindi ang panawagan sa gluttony. Bakit? Lalo na, tingnan nyo yung mga anak ninyo. Mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kabataan. Lalo na kung meron silang smartphone. Hindi nyo ba nahalata? Yung mga bata, pag ayaw nila ng pagkain, magpipipindot lang, may delivery ng darating. That is gluttony. Kasi ayaw nila nung inihain nyo. Ayaw nila nung ulam. Turuan nyo ang mga anak ninyo na kung anong inihain ninyo, kainin nila. Pinagpaguran nyo yun eh. Diba? Sabihin mo sa anak mo, "Anak, pinagpawisan ko yan." Sasabihin ng anak mo, "Ew, may pawis." Hindi. Gluttony yun. Yung ayaw mo na nakahain, maghahanap ka ng ibang ulam. Ha? Turuan ng mga anak. Huwag silang papadaig kay Beelzebul.
Magpapasko na naman. May mga potluck tayo sa mga ministries natin, ano? Party, tama? Yung iba dyan, gluttons talaga. Bakit? Magdadala ng 2 tilapia, mag-uuwi ng 3 bangus. Get the point? Gluttony. Parang ganito sinasabi. Ito ang isang sample na matinding gluttony. Gusto ko itong pagkain na ito. Gusto ko ganito karami. Gusto ko ganito pagkakaluto. At gusto ko ngayon na. Gluttony. Kaya tinan nyo po yung smartphone ng anak ninyo. May Grab. May Panda Express. Diba? Ngayon, konting pindot lang, may Starbucks na darating. Dati, kailangan mo pang mag-agaw buhay, makatikim lang ng Royal. Diba? Ganun tayo nun. Nabutan niyo yun, yung Royco. Naku, inabutan ko yan. Kailangan pa magkumbulsyon, makatikim ka lang ng Royal. Tsaka ng Skyflakes na isasawsaw mo. May sakit ako ibili ng Royal yan. Ako din, may sakit na. Oh? Diba? Kaya mas maganda yung dati. Matiisin tayo eh. Next. Belyal. Katamaran. Ha? Alam niyo po yung sloth. Ganito po yan. Huwag mo sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Ulitin ko. Huwag mong sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Bakit? Kasi pwede pa rin tinatamaan ka ng sloth kahit marami kang ginagawa. Paano yun, Father? Kasi itong definition ng sloth. Doing many things except for the one thing that you have to do at that moment. Nakuha niyo yung sloth? Marami kang ginagawa maliban dun sa dapat mong gawin sa oras na yon. Alam niyo yung mga anak ninyo, busy yan. Mag-TikTok, mag-Facebook, mag-Instagram. Kayo rin, di ba? Minsan, busy kayong kapapanood ng telenovela. May ginagawa ako. Ang ginagawa mo, nanonood. Pero tingnan mo, ano ba yung dapat mong gawin? Pag ginawa mo na yung dapat mong gawin sa oras na yon, then you're not being lazy. Pero ito, nananawagan sa inyo, si Belial. Mga church workers, ha? Papalit ka na lang sa serve mo. Sabihin mo, may sakit ka. Alam ko yan. No? Sabihin mo, may family reunion tayo. Ikaw naman, magte-text ka, palitan mo naman ako, sister, ang taas ng lagnat ko. Che. Okay? You get the point?